Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah. Muli po tayong tumayo bilang paggalang po natin sa salita ng ating Panginoon. Basahin po natin ang ating pong teksto sa Book of Mark, chapter 11, verses 20 to 26. Babasahin ko po sa magandang balita Biblia. Kinaumagahan, pagdaan nila'y nakita nilang natuyo ang puno ng igos hanggang sa mga ugat nito. Naalala ni Pedro ang nangyari dito, kaya't kanyang sinabi kay Jesus, "Guro, tingnan ninyo, patay na ang puno ng igos na isinumpa ninyo." Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos. Tandaan ninyo ito, kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat, at ito nga ay mangyayari. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Kapag kayo'y tumayo upang manalangin, patawarin muna ninyo ang nagkasala sa inyo, upang ang inyong mga kasalanan ay patawarin din ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong amang nasa langit. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa, maaari na po kayong umupo. Mula po sa talatang ito na atin pong binasa, mga kapatid, nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, have faith in God. Ito na po yung pangatlong linggo na tinatalakay po natin ang about sa pananampalataya. Sapagkat nais ng Panginoon ng bawat isa po sa atin ay magkaroon ng tinatawag na genuine biblical faith. Bakit napakahalaga? Because genuine biblical faith is a miracle. And faith in God is something we do not possess naturally. Tandaan po natin na ang pananampalataya, it is a gift of God. Ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verse 8, "At because it is a gift of God, God enabled us to believe in Him for salvation. Then He gives us, every believer, some measures of faith." So, mula nung napakinggan natin ang salita ng Panginoon, hinayaan na ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng paniniwala at pananampalataya sa Kanya. At mula doon na tinanggap natin ang kaligtasan ng Panginoon, then ang Diyos ay binibigyan niya ang bawat mananampalataya ng sukat ng mga pananampalataya sa Kanya. And God empowers children to believe Him. Tandaan po natin ng Diyos, pinapalakas niya ang kanyang mga anak na maniwala at manampalataya sa Kanya upang mapaglingkuran siya, upang mabigyan siya ng kalwalhatian, at upang mabigyan siya ng papuri sa ating mga buhay. So kung titingnan po natin sa ating pong teksto, nung si Jesus ay naglalakad papasok sa Jerusalem, nakita niya yung puno ng sikomoro na wala pong bunga. At dahil hinanapan niya ito ng bunga, wala siyang bunga, kaya isinumpa ni Jesus yung puno ng sikomoro o yung fig tree na sinasabi. And then, makikita po natin na nagulat yung kanyang mga disciples na yung fig tree na sinumpa ni Jesus ay naging tuyong punong kahoy. At nagulat ang mga disciples. Ano bang ipinapakita dito ni Jesus? Ipinapakita lamang dito ni Jesus na yung karanasan ay tinuturuan niya yung kanyang mga disciples ng isang aral para patungkol sa tinatawag na kapangyarihan ng genuine or biblical
faith. And when we exercise biblical faith in God and His promises, we can expect amazing results. Kapag atin pong isinasababuhay ang tinatawag na genuine biblical faith in God, makakaranas po tayo ng kagilagilalas na himala sa atin pong buhay. Nakakalungkot, marami pong mga tao na ang tingin nila sa pananampalataya ay parang blankong tsike. They believe they can ask for anything they desire and that God is obligated to do all they ask Him to. Ang tingin ng iba parang blankong tsike ang pananampalataya na hihingi ka sa Panginoon, sasabihin mo sa Kanya yung amount na kailangan mo, and then mauobliga ang Diyos na ipagkalob niya sa iyo. Yun yung tingin ng iba sa pananampalataya. But, hindi po yan ang tunay na pananampalataya na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng genuine biblical faith at maunawaan kung ano nga ba ang ibig sabihin nito. Now, papansinin po natin sa isang verse na binanggit ni Jesus. Dito po sa verse 22, ang sabi ni Jesus is, have faith in God. Magkaroon kayo ng paniniwala o pananampalataya sa Diyos. Manampalataya kayo sa Diyos. What does it mean? Ano bang ibig sabihin nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na magkaroon kayo ng pananampalataya? Now, titingnan po natin ngayon, Jesus is encouraging faith in several aspects of God's character. Nung sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples na have faith in God, gusto ng Panginoong Hesus na encourage ang bawat mananampalataya na magkaroon ng pagkaunawa patungkol sa iba't ibang aspeto ng katangian ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Jesus, have faith in God. Kaya sa umagang ito, have faith in God. Magkaroon tayo ng paniniwala at pananampalataya sa Panginoon. Number 1, have faith in God's person. Manampalataya ka sa persona ng Panginoon. If we are saved, God is our Father. And as our Father, He cares about every need in our life. Ano pong sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 7? Casting all your care upon Him, for He careth for you. And as our Father, He invites us to bring our needs. He invites us to bring our burdens and concerns to Him. According to Philippians chapter 4, verses 6 to 7, na ipinamamanik kung iparating ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kahilingan, ang lahat ng inyong mga kabigatan. And as our Father, He desires to open the resources of His kingdom and give them to you. Bilang isang ama, ang ating Panginoon, ang kanyang pagnanais ay mabuksan ang kanyang mga resources upang ipagkaloob sa bawat mananampalataya sa Kanya. Yung una, sinabi ko kanina, believe in God, have faith in God's person. Ang tanong dito, is God a person? Person ba ang Diyos? Yes, God is a person. When we say that God is a person, we do not mean that He is a human being. Kapag sinabi nating person ang Diyos, hindi ibig sabihin na siya po ay tao. We mean that God possesses personality and that He is a rational being with self-awareness. Yung termino ng mga theologians, sinasabi nila na a person
is an individual being with a mind, emotions, and a will. Ang definition ng mga theologian sa person, ang sabi nila, person have a mind, will, and emotion. Now, balikan natin yung tanong. Person ba ang Diyos? Yes, because God has an intellect, God has an emotion, and God has a will. Ang Diyos ay may karunungan, kaalaman, ang Diyos ay may emosyon, ang Diyos ay may kalayaan. So, God is a person. Kaya ang sabi ni Jesus, have faith in God. We must have faith in God's person. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa persona ng Diyos. Ano ba yung mga persona ng Panginoon? Ano ba yung mga katangian ng Diyos? Bakit tayo kailangang manampalataya sa Kanya? Number one, katangian ng Panginoon is God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. At makikita po natin dito that God's love is self-sacrificing. Yung pag-ibig ng Panginoon ay talagang makikita natin yung pagsasakripisyo. God's love led Him to the cross to die on our behalf. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, namatay si Jesus para sa atin. Instead na ikaw at ako, instead ng tao ang mapapudoon sa krus ng Kalbaryo, but because of God's love, hindi niya hinayaan ng taong mamatay sa krus ng Kalbaryo, hindi niya hinayaan ng taong maparusahan, but ibinigay niya si Jesus upang kunin ang ating lugar doon sa krus ng Kalbaryo. Namatay po si Jesus para sa atin. Hindi po siya nagpakamatay. May mga naririnig po kasi akong nangangaral na sinasabi nila si Jesus daw ay nagpakamatay dahil sa atin. Hindi po. Namatay si Jesus dahil sa atin. Iba po yung nagpakamatay sa namatay. Because of God's love. God's love is self-sacrificing. God's love is personal. Ang pag-ibig ng Diyos ay personal. God loves us personally and intimately from the moment we are conceived in the womb. He cares about everything that happened to us. Alam ng Diyos ang lahat sa atin. Kilala tayo ng Panginoon personally. Wala tayong maitatago sa Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, pati ang bilang ng ating buhok, alam ng Panginoon. Alam niya, siya lang ang nakakaalam ng personal nating pagkatao. Kaya yung pagmamahal ng Diyos sa atin is personal. Ano pong sabi ng Psalm 139 verse 16 sa New International Version? Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to be. Ang sabi ni David, ang iyong mata ay nakatingin sa akin kahit hindi pa ako nabubuo. At sa mga araw, bago pa man ako maisilang, sabi niya, ang lahat ng pangyayari sa buhay ko ay naisulat na doon sa aklat. Alam ni David na ang lahat ng pangyayari sa kanyang buhay naisulat na ng Panginoon. Kaya yung mga nangyayari sa ating mga buhay, mga kapatid, alam na yun ng Panginoon. Naisulat na niya yan.
Alam ng Panginoon kung kailan ka babagsak. Alam ng Panginoon kung kailan ka niya iaangat. Because God's love is personal. Kaya minsan pinipersonal tayo ng Panginoon. Kasi personal kanyang minahal. Personal kanyang mahal ng ating Panginoon. Yung unang katangian ng ating Panginoon, God is love. Pangalawa, God is good. Naniniwala ba kayo na God is good? Minsan lahat ng tumatayo dito sa harapan, unang bungad nila, God is good. Sumasagot yung congregation all the time. Sasagot na naman yung tumatayo all the time, sumasagot ang congregation, God is good. Bukang bibig natin that God is good. Pero ang tanong, nararanasan ba natin yung kabutihan ng Panginoon? Isa sa mga kabutihan ng Panginoon, God is generous. Amen? Hindi po madamot ang Panginoon. Generous po ang Diyos, mapagbigay po ang Panginoon. When Jesus was explaining prayer to His followers, He told them to trust in God's generosity as a sign of God's goodness. Ano pong sabi ng Matthew chapter 7 verse 11? If you then do your evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him? Sabi ni Jesus, ito ngang mga magulang na masama, marunong silang magbigay ng mga mabubuting bagay sa kanilang mga anak, mas lalong higit naman ang inyong amang nasa langit na ipagkakalob niyang mga mabubuti na bagay sa inyong buhay na hihilingin ninyo sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is generous. Hindi po siya madamo. Yun po yung isa sa mga pagpapakita na napakabuti ng Panginoon. He is so generous. Kailan ba nagkulang sa atin ang Panginoon? Kailan ba tayo pinabayaan ng Panginoon? Kailan ka ba iniwan ng Diyos? Kailan ba niya hindi tinugunan ang iyong pangangailangan? Napakiramdam mo, walang-wala ka na. Pero at the end, God is still there to provide, to give your needs. Ganyan ka-generous ang Panginoon. Kaya kapag nagbigay ang Panginoon sa buhay po natin, generous po ang Panginoon. Anong sabi niya sa Biblia? Anumang mga mabubuting bagay na hilingin ninyo sa Diyos, ipagkakalob niya sa inyo. Siguro po sa atin, wala pong humingi sa ating mga magulang noon ng mga masasamang bagay. Lahat ng hiniling natin sa ating mga magulang, mabubuting bagay. At lalong higit, wala naman po siguro nahihingi sa Diyos para sa ikapapahamak mo. Kundi ang lahat ng hinihiling natin sa Panginoon ay pawang sa mga kabutihan po natin. Kaya, God is good. At bilang pagpapatunay na He is good, God is generous. Pangalawa, God shows us the way to right living. Bilang pagpapatunay na God is good, hindi niya hinahayaan ng kanyang mga anak ay mabuhay doon sa kapahamakan. Ang ginagawa ng Panginoon, ibinabalik niya tayo sa tamang landas. Na kapag ikaw ay naliligaw, ang ginagawa ng Panginoon, hinihila ka niya at ibinabalik ka niya. Itinuturo niya sa atin ang mabuting daan na kung saan ito ang daang tatahakin natin hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Pangatlo, makikita po natin, God is mercy. Mahabagin po ang Panginoon. Kailanman ay hindi po
ipinapakita ng Diyos, ipinaparamdam, kailanman na hindi ipinaparamdam ng Panginoon ang kanyang galit sa mga nagtitiwala na nananampalataya sa Kanya. Kundi, ang patuloy na ipinaparanas ng Panginoon ay ang kanyang kahabagan, ang kanyang kaawaan sa atin. Ano pong sabi ng Lamentations chapter 3? The steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Ganun po kadakilang habag ng ating Panginoon. Pangalawa na dapat nating panampalatayanan, have faith in God's promise. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon. When it comes to the matter of faith and approaching God in prayer, the people of God have some very precious promises. Napakarami pong mga pangako ang Panginoon. But today, as a believer and follower of Christ, kinakailangang manampalataya tayo sa mga pangako ng Panginoon. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? May tatlong bagay lamang dito na ipapakita ko sa inyo na pangako ng Panginoon na dapat nating panampalatayanan. Number one, God promises that He will hear us when we pray. Nangako ang Panginoon na ikaw ay Kanyang diringgin kapag nanalangin ka sa Kanya. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. Tumawag kayo sa akin, sabi ng Diyos. Kaya, kapag ang isang mananampalataya, kapag ang isang tao na nagtitiwala sa Diyos at naniniwala sa kabutihan ng Panginoon, naniniwala sa kapangyarihan ng Panginoon, kapag yan ay nanalangin ang ipinangako ng Diyos, diringgin ko, papakinggan ko ang iyong panalangin. Ano pong sabi ng 2 Chronicles chapter 7 verse 14? If my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face, and I will hear from heaven. Diringgin ko sila mula sa langit. Yun po ang sinabi, yun po ang ipinangako ng Panginoon. Kaya dapat manampalataya tayo sa mga pangako ng ating pong Panginoon. God promises that He will answer our prayers. Hindi lamang nangako ang Panginoon na papakinggan niya ang ating panalangin, kundi nangako din ng Diyos na tutugunin niya ang ating panalangin. Ang sabi, and I will hear from heaven. Diringgin ko sila. At ang sabi naman sa Book of Matthew, ask and it shall be given. Humingi kayo, sabi ni Jesus, at kayo'y mabibigyan. When we pray, kapatid, nangako ang Diyos, tutugunin niya ang iyong panalangin. Amen? Kaya kapag ikaw ay lumalapit sa Panginoon, kapag ikaw ay mananalangin sa Panginoon, manampalataya ka sa pangako ng Diyos na diringgin niya ang iyong panalangin at hindi lamang niya diringgin, kundi tutugunin ka niya, sasagutin niya ang mga panalangin mo. Manampalataya po tayo doon sa pangako ng Panginoon. Isa pang pangako ng Panginoon, God promises that He will not leave and forsake us. Nangako ang Panginoon na hindi niya tayo iiwan at pababayaan. Take note, pansinin po natin ang sinabi ng Panginoon sa kanyang masalita in the book of Hebrew, chapter 13, verse 5. Minsan ito lang yung kinukot ng mga iba. Ang sinasabi nila, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Pero bakit sinabi ng Diyos
ang katagang hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ano bang sabi? Sa kanyang taas, tingnan po natin, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya, mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang pera. Amen? Kaya pala sinabi ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan kasi may context. Unang-una, huwag kang magmukhang pera. Amen? Amen! Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag kang magmukhang pera. Totoo, kailangan natin ng pera. Pero iba yung mukhang pera. Kapag mukhang pera, lahat na lang ng galaw mo, pera, pera. Pero ang sinabi ng Panginoon, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo sapagkat sinabi ng Panginoon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kapag ikaw ay hindi mukhang pera at matutong masiyahan sa bagay na meron ka, ang sabi ng salita ng Panginoon, hindi ka iiwan at hindi ka pababayaan ng Diyos. Have faith in the promises of God. Nangako. Ang nangako yan, walang iba kundi ang ating Diyos. Hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Palakpakan nga natin ang Panginoon. When it comes to the promises of God, we have the Lord's guarantee that He will keep every one of them. Na kapag ang Diyos ang nangako, binibigyan niya ng 100% na garantiya ang bawat mananampalataya sa Kanya. Ng lahat ng sinabi niya, Kanya itong tutuparin. Ano pong sinabi ng Hebreo chapter 6 verse 18 sa magandang balita Biblia? Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Tungkol sa dalawang bagay na ito, ang Kanyang pangako at sumpa. Kaya tayong nakakatagpo ng Kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang sabi ng Biblia, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos. Saan? Sa Kanyang pangako at sa sumpa. Ang mga nagtitiwala sa Diyos, kung gusto niyong mabasa kung ano yung mga sumpa, basahin po ninyo sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 up to pababa. Andon yung mga blessings at andon yung mga curse ng Diyos. Kaya kung ano yung sinabi ng Panginoon mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan, hindi po nagsisinungaling at hindi po nagbabago ang Diyos. Kung ano yung pinangako niya, pag ikaw ay naniniwala at nananampalataya sa Kanya, mula noon hanggang ngayon, mangyayari po yun, tutugunin ng Panginoon. Sabi po ng Numbers chapter 23 verse 19, ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay Kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y Kanyang tutuparin. Amen? Amen. Ang Diyos ay hindi parang tao na nagsisinungaling. Kung ano man ang ipinangako ng Panginoon, ito ay Kanyang tutuparin. Have faith in the promises of God. Pangatlo at ang panghuli, have faith in God's power. Manampalataya tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. He has the power to do anything we ask Him to do. Meron siyang kapangyarihan
na gawin ang lahat ng anumang hinihingi natin sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, ask, and it shall be given unto you. Ask. Humingi ka. Hindi niya sinabi kung anong hihingin mo, but ask. At dahil humihingi ka, manampalataya ka sa kapangyarihan ng Panginoon na meron siyang kakayahan na gawin ang anuman na hinihingi natin sa Kanya. He has the power to do anything He pleases to do. Merong kapangyarihan ng Panginoon na gawin ang mga bagay na nakakabuti at nakakaganda sa atin. Pangatlo at ang panghuli, He has the power to accomplish His will in every situation. Meron siyang kapangyarihang gawin upang maganap ang kanyang kalooban sa bawat sitwasyon. Kapatid, yung mga sitwasyon natin na sa ating mga buhay, kayang-kayang baguhin yan ng Panginoon. Yung situation mo ngayon, manampalataya ka sa Diyos, kayang-kaya kang baguhin ng Panginoon. Sabi nila, ang buhay, wither-wither lamang. Ang buhay, minsan, parang gulong. Minsan nasa ilalim, minsan nasa ibaba. Pag ang buhay mo, ang sitwasyon ng buhay mo nasa baba, manampalataya ka sa kapangyarihan ng Panginoon. Kayang-kaya niyang baguhin ang sitwasyon ng buhay mo. Because we are serving God na makapangyarihan sa lahat. Ano pong sabi ng kanyang masalita? We serve an awesome God who possesses all power in heaven and in earth. Yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan mula sa langit at sa lupa. Ang sabi sa Matthew 28 verse 18, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang lahat ng kapangyarihan ipinagkaloob niya kay Jesus. And sa Diyos nating pinaglilingkuran, can do anything. Luke 1:37, for with God nothing shall be impossible. Walang bagay na hindi pwedeng mapangyayari ang Panginoon. Have faith in God. Have faith in the person of God. Have faith in God's promises. And have faith in the power of God. Iniling ko nga po tayong lahat ay tumayo. Gusto ng Panginoon sa umagang ito, mga kapatid, na magkaroon tayo ng genuine at biblical faith sa Kanya. Gusto ng Panginoon, unang-una magkaroon tayo ng pananampalataya sa persona ng Diyos. He is a person. Meron siyang will, meron siyang emotion, meron siyang karunungan. And He is a loving God. Believe or have faith in the promises of God. Manampalataya ka sa mga pangakong binitawan ng Panginoon. Ang sinasabi ng Biblia na binasa natin kanina, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano man yung pangako niya, kung ano man ang sinabi niya noon, ang Diyos ay hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling. Kung ano man ang ipinangako ng Panginoon, Kanya itong tutuparin. Pangako ng Panginoon, diringgin niya yung panalangin. Pangako ng Panginoon, tutugunin niya, sasagutin niya yung panalangin. Pangako ng Panginoon, kung hindi ka magiging mukhang pera, hindi ka pababayaan at hindi ka iiwanan ng Diyos. Pangatlo, have faith in God's power. Kayang-kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon ng ating buhay. Because we are serving God
who possesses all power from heaven and in earth. Ay walang lugi kung ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Dakilang Diyos sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong masalita. Tinuruan mo kami na magkaroon ng pananampalataya sa inyo. Kaya Panginoon, sa umagang ito, help us na magkaroon ng genuine and biblical faith sa inyo. Holy Spirit, we are acknowledging you and we are inviting you. Patuloy kang manahan sa aming mga puso. Patuloy kang manahan sa aming mabuhay. Kontrol mo ang aming buhay, ang aming mga emosyon. At tulungan mo kami na magkaroon ng tunay at biblical na pananampalataya sa Panginoon. Hayaan mo, Diyos, ng iyong mga pangako na binitawan sa tuwing dadalangin ang inyong mga anak, sa tuwing sila'y lalapit sa iyo, sa tuwing sila'y hihiling sa iyo. Ang pangako mo, Panginoon, diringgin mo kami, sasagutin mo kami, at hindi mo kami pababayaan. Hayaan mo, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na maranasan ng bawat isa ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, na sa tuwing sila'y lalapit sa iyo, dadalangin, hihingi, papakinggan mo sila, sasagutin mo ang kanilang panalangin, at hindi mo sila pababayaan at iiwanan, Panginoon. Hayaan mong maranasan ng bawat isang iyong mga pangako at ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Hindi kami naniniwala sa wither lang, kundi naniniwala kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Na anumang sitwasyon ng aming mabuhay, kayang-kaya mo itong baguhin. Sapagkat ikaw lamang ang may akda, ikaw lamang ang may hawak, Panginoon, ng future ng bawat isa sa amin. Kaya kami ay nagtitiwala sa inyo. Panginoong Diyos, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Tulungan mo kami na magkaroon ng tunay at biblikal na pananampalataya sa inyo. Katulad ng sinabi mo sa inyong mga disciples, have faith in God. Yes, Lord. Mananampalataya kami sa inyo. Salamat sa inyong masalita. Salamat po ng marami. In Jesus Christ, mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon. Hallelujah.